sabi ni Tita Nene Olanday, lumilitaw ng unti-unti ang tunay na kulay ni Sara Labati at parinig ng parinig pa. Akala ko pa naman nung una tahimik lang ang imahe niya. Tita Nene, wala po naman na itatago. Kung ano yung naturalesa, na-enhance lang po. Pero lilitaw yan kalaunan. Okay, dito na tayo sa sagot naman ni Tita Annabel Rama. Pang-aasar ng aktris na si Sara Labati nirisbakan ng ina ni Richard Gutierrez na si Annabel Rama. Kamakailan ay tila pinatamaan ng aktris na si Sara Labati ang pamilya Gutierrez kung saan panay ang post sa social media ng kanyang mga bago at iba't ibang investment. Matapos magbitiw ng salita ang ina ni Richard Gutierrez na si Annabel Rama ukol kay Sara Labati kung saan nagparinig ito sa media na trabaho ng trabaho ang kanyang anak at yung isa naman ay waldas ng waldas na tila pinanindigan na nga na waldas queen ang bansang ngayon kay Sara Labati dahil sa akusasyon ni Annabel Rama na winawaldas lang daw ng kanyang manugang ang kinikita ng kanyang anak na si Richard Gutierrez. Na di umano panay daw ang shopping ni Sara Labati at inuubos lamang ang savings nila sa bangko. Ngunit kinuntra nga ito ni Sara Labati at nagpost ng sarili niyang bankbook. At bukod dito ay nagpost din ito ng bagong biling kotse na pira niya ang ibinayad at pati na rin ang bagong bahay nito na kanyang binili ay ipinost ni Sara Labati sa social media. Pati na rin ang pagbabakasyon nila sa probinsya ng Bohol kasama ang kanyang mga magulang at dalawang anak ay may update din si Sara Labati at ang latest post nga nito ay nag-aanyaya pa siyang mag-shopping. Bukod sa pagsha-shopping ay kasunod dito na ipinost ay ang bagong bahay na nilipatan ni Sara Labati na kung makikita mo nga sa nasabing post ay nakatayo ang kanyang ama sa labas ng bahay at sa loob naman ay panay aura ng aktris na tila may taong iniinis. Ngunit hindi nga ito nagustuhan ng ibang netizens ang kanyang ipinakita na tila may pagkasotel pala itong si Sara Labati at gusto pang lalong inisin ang kanyang ex-mother-in-law na si Annabel Rama na talagang ipinakita niyang hindi siya mukhang kawawa ngayon mula nang maghiwalay sila ni Richard Gutierrez na kaya niyang bumili ng mga bagay na gusto niyang bilhin. At sa halip na ma-offend ang aktris na si Sara Labati, ngunit tila pinangatawan na niya ang titulong Waldas Queen. Basta sa ngayon ay masaya ito sa kanyang kalayaan at nagagawa niya ang mga bagay na gusto nito. At kahit nga sa programang Christopher Minute ng bitiranang kolumnista na si Nanay Christopher Min ay napakomento din ito sa bagong pang-asar ng aktris. Para sa buong detalye, narito ating pakinggan ang video. Eto, sabi ni Tita Nene Olanday, lumilitaw ng unti-unti ang tunay na kulay ni Sara Labati at parinig ng parinig pa. Akala ko pa naman nung una tahimik lang ang imahe niya. Tita Nene, wala po naman na itatago. Kung ano yung naturalesa, na-enhance lang po. Pero lilitaw yan kalaunan. Okay, dito na tayo sa sagot naman ni Tita Annabel Rama. Okay, Romel, ikaw ang kumutsero sa biyaheng ito. Nako, ang ilang beses na bang pagsagot ito ni Tita Annabel sa mga post ni Sara, hindi pa siya nadala. Di ba yung sinabi na natatandaan pa natin, yung sinabi ni Tita Annabel, ayoko rin ikaw maging manugang. Di ba yung mga ganyan? Hindi bagay sa'yo ang apelyido Gutierrez. Oh, di ba yung mga Hindi ka ganyan? bagay sa pamilya namin at etong pinakamatindi. Ang kapal ng mukha mo. Aray. O, di ba? Ang kapal ng mukha mo. Parang ang sinabi niya pa na, buti ka nakatiis sa'yo yung anak ko na makisama di ba? Oh. Correct. Ay, ang dami-dami kayang kwento. Ang dami-dami kayang kwento ni Tita Annabel. Pinigilan lang siya ng lawyer. Totoo, nanay. Oh. Kaya lang, nakakaloka lang kasi, si Tita Annabel, pag talagang kinanti mo talaga siya, hindi siya mapipreno talaga, ipamumukha niya sa'yo, sinabi mo sa akin yan, pwes, eto ang sasabihin ko sa'yo. Ganun ang labanan, di ba, nay? Totoo. Sabi ni Juris Dr. Channel na kumpleto na ang pamilya, palipad ng Cebu. Ayan, nakakainit talaga ng ulo ang Sara Labati na yan. Ano po? Ingat-ingat lang, Sara Labati. Kami is just around the corner. Akala ko kami. Ayan. Nako, nakakaloka. At eto pa, sabi ni Marichu Permasyon, Nay, ayaw kitang pigilan. Go na! Sabi ni Marichu, naku anak, pigilan niyo ko. MFE, huwag. Huwag na huwag. Kapatid Christy, si Sara ay parang mana sa nanay at tatay niya. Kaya hindi gusto ni Annabel Rama. Naku, Tita Sofia Angeles, kung alam niyo lang po yung mga kwentong
nakarating sa amin tungkol dun sa pagiging masinop sa bahay, pag-aalaga sa mga bata, ay talaga sabi ni Tita Annabel pa naman, maburiri sa bahay. Ay, Mm-mm. oo. Punasan mo ang mga muebles, wala kang makikitang alikabok. Ganon siya kaburiri, di ba? Wala. Nakikita niya yung bahay nila Richard magulo, di ba? Ang gulo-gulo. At tapos sa kahiga yung manugang, di ba? Tutulog-tulog. Ay, humawak ka na walis, maglinis ka. Kahit ba may Oo. kasambahay, dapat hands-on ka rin, di ba? Oo, correct. Para gayahin ka ng kasambahay. Dapat ikaw mismo marunong maglinis at magpahalaga sa mga gamit. Totoo yan. Ganun. Kaya alam mo, Sara Labati, mag-flex ka na mag-flex ng kahit anong gusto mo. Eto naman si Tita Annabel Rama, gaganti at gaganti, may pangalan o wala, para haplitin ka. At kahit magsalita pa ang mga magulang mo, wala talaga siyang keber. Eto si John, hinihintay ko to, John. Ayan na. Oo. Alam mo na, nung una, naaawa pa ako dito kay Sara Labati. Kasi syempre, babae. Kumbaga, tayo naman sa mga hiwalayan, lagi tayong nakapanig sa babae kung kinakailangan at first glance. Pero nung napapanood ko na yung mga TikTok niya at saka yung mga pagpo-post ng magulang niya, nagbago na ang timpla ko. Parang hindi ko na siya maintindihan ngayon. At parang sumasaludo na ako kay Richard Gutierrez dahil hindi madaldal. Kahit hiwalay na sila, nandun pa rin ang respeto sa kanyang mag-iina. Yun. Yun ang Thank you maganda. naman, John. Oo. Nako, Gorabel nanay, hindi ka po namin pipigilan. Nako, itong si Sara mukhang dugyutin sa pamamahay. Go, tita, kastiguhin mo na ang labati na yan. Sabi ni Eddie Letada, go kayo ng gawa sa akin pag ako maiipit sa lahat. Basta, hayaan natin, laging may tamang panahon sa bawat Yun. bagay. Yun ang Diba? mga nila. Yun lang yun. Nay, sana i-flex niya next time ang walis at basahan niya para maiba naman. Baka matuwa pa si Tita Annabel sa kanya, sabi ni Dan Clavesillas. Oo nga, kakanta-kanta siya. Bakit ang hindi? I-flex niya naman yon, di ba? Naku, ang dami-dami dito Ay, hindi ko po kayang basahin itong isa na ito. Huwag po nating basahin ito. Hindi ko po kakayanin ito. Kasi walang kalaban-laban ang girl, di ba? At sabi ni Paulo ng Birak Catanduanes, meron na po kagad kaming disclaimer, kagagaling lang po niya sa Holy Land. Ayun. Nay, sino ba financier ng Sara Labati na yan? Ang tindi ng nito. Ang tindi ng pakiramdam nito. Bakit ang lakas-lakas ng loob niyang magwaldas? For sure, may financier yan. Habang tumatagal, nagiging hindi na maganda ugali niya. Hindi yan napalaki ng maayos ni Aling Esther. Nako, wag mo akong pinipilit ng ganyan. Oo. Ayan ako, eto pa, meron pang isa, si Marichu. Sa lahat ng hiwalayan na naganap na kay Sara lang hindi pumanig ang mga tao. May attitude. Ayan. Sabi, meron naman, Marichu, meron naman mga kumakampi sa kanya. Nung una, kaya lang, bakit parang napansin ko talaga, no? Parang nagkakaisa na mga kababayan natin at tumiwalag. Nag-360 Nag-360 mga paniniwala ng mga tao. Oo, ayan Naku, eto pa. Isa na lang ito. Pahabol ito ni John. Sara, keep your mouth shut. That will be the only way to open the hearts of our kapwa Pilipino para naman intindihin ka. Walang mangyayari sa kamamaldita mo. Lalo ka lang madidiin sa mga kwento. Look at Richard. No talk, no mistake.